blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 247 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is August 4, 2026 and yung title nitong devotion natin is Silent in Opinion but Loud in God's Word. So, yung character natin is still si Prophet Ezekiel and yung history nga nito ay noong sinakop ng Babylon yung Jerusalem, nagkaroon ng tatlong major deportation. Ito yung exile. Yung first, si Prophet Daniel yung naisama. Pangalawang deportation, dito na nakasama si Prophet Ezekiel. And sa third deportation, dito na nawasak ng tuluyan yung temple ng Diyos. And kahit na nga yung Jerusalem ay sinakop na ng mga Babylonian, talaga sila ay matitigas pa rin yung mga puso sa Panginoon. Patuloy sila ang pagtalikod sa Panginoon at hindi nakikinig sa kanyang mga propeta. Pero, yung ginawa ng Diyos, dahil ganito sila, ginawa ng Panginoon sa Ezekiel chapter 3 verse 26. Sabi niya kay Ezekiel, gagawin kitang pipi upang hindi mo mapagsabihan ng mga rebelding mamamayang ito. So, kung babalikan natin kahapon, di ba? Sabi ng Panginoon, dapat maging watchman tayo. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, dapat nagbibigay babala tayo sa mga tao. Pero this time, dahil sobrang rebelde ng mga tao, ginawa niyang pipi itong si Ezekiel. Sabi dito, ngunit sa oras na kausapin kita, makakapagsalita kang muli. At sasabihin mo sa kanila, ito ang mensahe ng makapangyarihang Panginoon. Kaya dito sa ating mga katuruan, number 1, Ezekiel is silent in opinion but loud in God's word. Literal, naging silent siya. Though itong si Ezekiel talagang may malasakit siya sa kanyang bayan. Pero kasi ang Diyos, nakikita niya yung mga taong rebelde, talagang wala silang pinakikinggan. It is so useless. Kaya ginawa ng Diyos, tanging mga salita niya lang, ayun lang muna yung lalabas sa mga bibig ni Ezekiel. Not the opinion or the view ni Ezekiel. Silent in opinion. Minsan mas mabuti pang maging tahimik ka sa sarili mong pananaw mula sa nakikita mo sa ibang tao. Dahil kadalasan hindi rin naman ito nakakabuti sa kapwa mo. Lalo na kung mula ito sa sariling pananaw nga against sa sariling emosyon. It is better to be silent but be loud in God's word. Hindi naman porket sabi dito sa katuruan natin ay maging tahimik na lang tayo sa opinion, ay pababayaan na natin yung mga kapwa natin, yung taong dinadala sa atin ng Panginoon. Be loud in God's word, ayun yung dapat malakas sa atin. Kung may pag-udyok sa iyo ang Holy Spirit, sabihin ang dapat malaman ng kapwa mo, gawin mo ito. Lalo na kung ito'y katotohanan na ipinahayag mismo sa Biblia. Be wise by lesser on own opinion, but more on God's word. Pangalawa, Ezekiel speak only God's message to the people. Sabi sa 27, ngunit sa oras na kausapin kita, makakapagsalita kang muli. At sasabihin mo sa kanila, ito ang mensahe ng makapangyarihang Panginoon. Ang pagkapipi ni Ezekiel ay hindi kaparusahan sa kanya mismo dahil sa katigasan ng kanyang bayan. His silence is God's judgment to the people of Jerusalem. Since hindi nga sila nakikinig sa Diyos, walang salita rin silang maririnig mula sa Diyos until all the prophecy of Ezekiel happened. What prophecy it is? Ito nga yung even the temple of God, sisirain ito ng mga Babylonia at maraming taong mamamatay dahil sa katigasan nilang magsisi sa kasalanan. So, noong nangyari na ito, isang fugitive ang nakatakas doon sa Jerusalem at pumunta nga dito sa Babylonia para balitaan si Ezekiel na ayun nga naganap na yung sinasabi niya at doon nakapagsalitang muli si Ezekiel. Nakabalik na siya sa dati. And pangatlo, Ezekiel derived his authority from God, not from his own personality. Ang kanyang mga sinasabi ay mula talaga sa Panginoon at hindi dahil sa kanyang personality na siya ay propeta ng Diyos. At ganoon rin sana tayo, yung lumalabas sa atin hindi nagmumula sa pagiging charismatic natin, hindi sa pagiging sa eloquent nung speaking skills natin, but it all derived from the urge of the Holy Spirit. Umasa tayo sa tulong ng Santong Espiritu sa pagkilos sa ating mga buhay. And yung application nito, number 1, speak only when it matters
at the right time. It doesn't mean we don't make jokes. No, hindi naman killjoy ang Panginoon. What this mean to say ay wag mong i-withhold kung makakapagdala yan ng kasiyahan, makapagbigay yan ng encouragement, be generous in compliment. Huwag natin pagkait yun sa iba. But speak only when it matters at the right time. Ano ibig sabihin na matuto tayong makiramdam din kahit hindi naman kasi lahat kailangan ng advice or ng encouragement. Minsan ang gusto lang ng mga tao or yung dinadala sa atin ng Panginoon ay someone na makikinig sa kanila. Kaya be like the one or someone na pwedeng makinig, hindi puro salita. And pangalawa, speak when God prompts your heart through His Word. If we will be aware paano mangusap yung Holy Spirit sa ating mga puso, mas lalo tayong gagamitin ng Panginoon upang maging daluyan ng kanyang mga salita at pagpapala. What a privilege is that, no? Na mula sa pinakamataas na hari sa Diyos mismo na bibigyan tayo ng mission, maging parte tayo ng kanyang mission. Do not be reluctant kahit pa kagalit mo yung tao. Mahirap, yes, na humingi ng tawad or magpatawad, but that's where we called Jesus to do. Ito yung pinakita ni Jesus eh. So, ayun din yung kailangan nating gawin kung gusto natin maging follower ni Jesus Christ. And lastly, speak less about your own opinion and more about biblical truth. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga yung point of view mo. But speak less, hindi lahat dapat sabihin mo. Hindi lahat na opinion mo, yung interpretation mo, sisiksik mo, ififit mo sa buhay ng isang tao. But be open to other view din. Hindi natin pwede pilit yung ibang sariling pananaw na yung sarili nilang pananaw na dapat yung sa yung pananaw yung iniisip or pinipit sa buhay nila. But ito yung kahalagahan rin ng kasi ng pag-aaral ng salita ng Diyos. We are able to speak what only is true. Ano yung malinaw sa pinahayag sa Biblia, and you will be confident because you have the source of truth. The word of wisdom, the word of wisdom from yourself, and without connecting to the Bible, maaaring puro opinion lang yung ipipid mo sa sarili mo at ipipid mo sa ibang tao. Kaya napakahalaga palagi na meron tayong Biblia at doon natin binabase ang ating buhay sa mga katotohanang ipinapahayag nito. Kaya sa ating reflection, why is silence just as important as speaking when exercised at the right time and in the right way? Ayun lang po for today's devotions. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa in the next devotion. And before finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for calling us to be your faithful servant, Lord God, to be a faithful witness to your truth and words, Lord God. Thank you, Lord, for not abandoning us and showing us your unfailing love towards us Lord God. Lord, humihiling kami, Panginoon, na magampanan namin yung purpose, yung mission na ibinigay mo sa amin, Lord God. May we bring heaven down here on earth, Lord God. Matulungan nawa namin ang ibang tao na maranasan si Kristo, Panginoon. Mangyari nawa, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. At Panginoon, Ama, hinihiling namin na provision mo, Lord, for everything, activity, Lord God, for this devotion, Lord God, na tupunan pa, Panginoon, yung mga kakailanganin namin, yung mga kakailanganin ng bawat nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon, at sumusunod. Panginoon, salamat sa kabutihan mo, salamat sa bawat pagpapala mo at pagpapatawad, Panginoon, sa amin. Panginoon, ayun lang po, Panginoon, may we lift your name high above our life, Lord God. In Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day again and God bless.